nagbabalak, ngunit si Yahweh ay nagpapatupad. Maawag ka sa amin, Panginoon. Pakinggan mo aming mga kahapon. Lumayo pong isip sa iyo'y Ayun na, 6 na. at kami gabayan. Maawag ka, O Diyos, aming Kristo. Iligtas sa kasalanan, ang buhay ay sa'yo lamang isusuko. Ayun na, 6 na. 59. 59. Continuing Master. 6 tayo. Six. Okay, so God's morning mga kapatid. Today is Wednesday, November 5, 2025. At ngayon po sa ating paksa ay tayo po ay dadako dito sa ating daily devotion sa ating God's morning. Tayo po ay dadako sa Proverbs 16 verse 9 at pag-usapan po natin ito at pamagatan po natin the freedom of letting God chart the course. Okay, so tayo po ay muli sasamahan natin yung aking partner para po sa pagbabasa at pangunahan po tayo sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga Kawikaan 16 verse 9. Ang tao ang nagbabalak ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Ama, maraming salamat po Panginoon sa panibagong umagang pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat Panginoon sa proteksyon na ipagkakaloob mo. Nagpapasalamat po ako sa panibagong araw na ito. Salamat po sa walang sawang pag-ibig, proteksyon at biyaya. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang pagkukulang, mga pagkakamali sa isip, sa gawa, at sa aming mga pananalita, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, hinihiling ko po sa inyo ang patnubay, liwanagin niyo po ang aming kaisipan upang maunawaan ang iyong mga salita at bigyan niyo po kami ng karunungan upang maisapamuhay ito. Tulungan mo po kami na maging ilaw at maging pagpapala sa aming kapwa. Naway ang lahat ng aming gagawin ngayong pag-aaralan ngayong umagang ito ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay. Praise God. At yung araw na ito ay lipayos yan para mawala po yung tunog-tunog. Yan. Okay. So dito po sa ating paksa ngayon, sabi nga, ang binasang talata ay mula po sa Proverbs 16, verse 9. Ito po ay isang, sabi nga ay wisdom nuggets ni Haring Solomon doon sa Old Testament. Noong unang panahon, ang puso o yung heart ay hindi lang emosyon, kundi ang masasabi po nating core ng isang tao. Yung kanyang isip, damdamin at desisyon. Kaya noong sinabi po ni Haring Solomon ang a man's heart plan in his way, ibig sabihin po nito, lahat ng plano natin ay galing sa pinakamalalim na bahagi ng ating pagkatao. Pero kahit ganon,
sabi nga po ay nangingibabaw pa rin ang plano ng Diyos, no? Ang buhay natin ay parang isang paglalakbay, no? May mga plano tayo, may mga gusto tayong puntahan, at may mga inaasahan tayo sa ating mga bawat daan, ano ho. Pero minsan, hindi natin alam kung ano talaga ang mangyayari, hindi ho ba? No ho, dito po pumapasok yung Proverbs 16 verse 9. At sabi nga po, a man's mind, no, plan his way as he journeys through life, but the Lord direct his steps and establishes them. No? Ibig sabihin, kahit gaano tayo kagaling magplano, no? Sabi nga, ang Diyos pa rin ang may final say. Sa mundong ito po na puno ng choices, no? Ang daming choices, no? At pressure, no? Madalas tayong, sabihin natin, naguguluhan. We want to be in control. Gusto nating siguraduhin na magtatagumpay tayo. Pero ang totoo, mas mapapanatag tayo kung ipapaubaya natin sa Diyos ang direksyon ng buhay natin. Yan nga po yung ating title ngayon, di ba? Ito, sabi niya, The Freedom of Letting God Chart the Course. No? It's all about finding peace and purpose in surrendering to God's will. Ang ating bang mga plano, desisyon sa buhay, no? Ay nakasurrender sa ating Panginoon. Again, sabi doon ng ating talata, no, a man's mind plan his way, but the Lord direct his step. Dito sinasabi na natural sa tao na magplano, no? Gusto nating kontrolin ang ating future, no? Career, relationship, o ano pa mang bagay sa ating buhay. Pero ang sabi ng Biblia, no, God has the final say. Kahit anong detalye, no, o detailed plan, no, na natin, no, masyadong detalyado man yan, kahit gaano ka detalyado ang pagkakagawa natin ng plano, no, si Lord pa rin na nagdadirect ng actual steps natin para matupad ang kanyang purpose, no. Ito po ay nakaayon sa kanyang purpose. Parang driver tayo na may roadmap, pero si God ang nag-a-adjust ng daan. No, kapag traffic, close road, o may mas magandang shortcut na hindi natin nakikita. Kaya nga sinasabi rin po yan doon sa Psalm 37:23. Sabi doon, the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Doon po sa Jeremiah 10 verse 23, it is not a man to direct his own step. Kaya nga dito, sa ating paksa ngayon, it gives an explanation, sasabi natin mga pointers natin na nakita dito ay una, sabi nga, freedom comes when you let go of control. Minsan, di po ba stress tayo kasi feeling natin kailangan nating perfect ang mga plano natin sa buhay. Pero ang sabi ni God, ako ang bahala sa steps mo. True faith is surrendering to His wisdom. Kasi sabi nga, mas alam po ng Panginoon o mas malalim ang kanyang pagkakaunawa sa bawat direksyon ng bawat isa sa atin. Sabi nga, mas alam po niya ang ending natin. Sabi nga, di ba, sa Isaiah 55 verse 8 up to 9. Ang sabi ni Yahweh, ang aking isip ay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. 9. Kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan, at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Amen. Sabi nga po, true freedom ay hindi po nangangahulugang na tayo po ang may control o tayo ang nagko-control. It's about trusting God who is in control. Knowing that He knows the ending and that His plans are always better than ours. Yung ipinapaubaya natin ang lahat ng ito na alam natin na mas mabuti ang kanyang plano. Na yung kanyang plano ay mas nakahihigit sa plano natin.
Kaya nga, okay, nagplano tayo, pero ang ating bang kaisipan, ating puso ay merong pagpapaubaya, no? Doon sa will ng Lord. Maaring yung plano natin, nagplano tayo, nakita natin maganda itong opportunity na ito, no? Pero minsan hindi pala 'yun ang plano ng Lord, no? Kaya nga po, doon sa ikalawa nating puntos na nakita dito is God's direction is less than your expectation, no? Yung direction ng ating Panginoon Diyos ay dapat po less than doon sa ating expectation. No, sabi nga, okay tayo mag-expect, no? Pero ano nga ba yung God's direction? Kahit feeling mo na parang delay o paikot-ikot lang yung nangyayari sa buhay mo, no? O yung dinaraanan mo, trust that He's aligning your path, no? Di ba? Sabi nga sa atin ng Proverbs 3 verse 5 and 6. Kaya huwag kang magtiwala buong puso at lubusan, huwag kang mananahan sa sariling karunungan. 6. Ang lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Amen. Sabi nga, yung mga detours mo minsan, di ba? Minsan yung ating mga plano, at ganun, ano nangyayari, no? Sinabi nating detours, di ba? Na naiiba yung direction minsan, ano? Po tayong matakot, huwag tayong mangamba, huwag tayong manlupaypay, no? Lagi natin tatandaan, nasa kamay po tayo ng ating Panginoon. Maaari yung mga detours sa buhay natin o mga redirection ng Panginoon sa atin ay maaari yan yung plan niya doon sa divine step, no? At para iiwas tayo doon sa mga maaring ipapahamak natin, mga disaster, o para bigyan tayo ng mas magandang blessing. No nga ba ang ibig sabihin ng expectations? No? Ito yung mga assumption natin. Yung mga gusto nating mangyari. Yung mga, sabi nga ay timeline natin na binubuo natin sa ating isipan. No? Halimbawa po niyan, kung ikaw ay estudyante, no, di ba? After graduation, dapat may trabaho na ikaw agad, o kaya dapat sa edad na 30 ay kasal ka na. Ano ho, yan yung mga halimbawa ng expectations, no? Pero yung expectation, mga expectation din na kapag minsan, di ba, sa buhay ng isang Kristiyano, di ba? Minsan pag nagpe-pray ka, no? Dapat ganito ang sagot ni God, di ba? Yung di ba, Lord, pinag-pray ko naman sa'yo. Bakit hindi ito nangyari? Lord, ba't ganon? No? And that is expectation. No? Bakit mas importante ang God's direction? No? Kasi God sees the bigger picture. Alam ng ating Panginoon Diyos yung mga bagay na hindi natin alam. Yung mga potential na masasabi nating pitfalls, no? Na hindi natin nakikita. Yung mga mas magagandang opportunities na hindi natin naiisip, no? Hindi ibig sabihin na masabi nga masama na magkaroon ng expectation, no? Hindi po ibig sabihin noon. Okay lang mangarap, okay lang magplano, pero dapat flexible tayo. Dapat handa tayong i-let go yung mga expectation natin kung iba ang direction ni God. Minsan dyan tayo nabibigo, dyan tayo natitisod no? Hindi na tayo nag-charge, hindi na tayo nagba-Bible study kasi because of that expectation, hindi nangyari. Hindi ginawa, pinag-pray mo naman. Naglingkod ka naman kay Lord, no? Per se, no? Sabihin, nagmamalaki tayo. Nagkakaroon tayo ng rebellious spirit sa ating buhay. Paano nga ba malalaman ang God's direction? O kung ito ay God's direction, no? Una, syempre, manalangin tayo. Ask God for guidance. At ikalawa, we need to check to our Bible. Ito ba ay naka-align sa God's Word? Yung mga desisyon natin, plano natin, ito ba ay naka-align sa God's Word? And then always ask for counsel. Seek advice from mature Christians. Sa inyong pastor, sa inyong elder, o mga kapatid natin na mas mature sa atin, no? Kasi kung sobrang laki ng congregation mo, maaaring ang nag-handle sa iyo ay yung mga leaders na inassign ng senior pastor ninyo, no? At laging hanapin yung kapayapaan.
Meron bang kapayapaan? Do you have peace about your decision? No, meron ba tayong nandyan ba, nananahan ba ang kapayapaan sa buhay natin? Diba sabi nga sa atin ng Colossians 3:15, Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayo lagi. Amen. So, lagi nating hanapin yung kapayapaan at lagi tayong manalangin. Sabi nga napakahalaga po ng kapayapaan sa lahat ng desisyon na ating pinatutunguhan. Yan po yung kapayapaan na nagmumula sa banal na espiritu. Do you have peace about the decision? Meron ba? Circumstances. Sometimes, God uses circumstances to direct us. Minsan yung mga pangyayari sa buhay natin, masama man, o hindi kagandahan, o maayos naman, lahat ng circumstances na meron tayo ay maaring yan ay gamitin ng Panginoon Diyos to direct us para ipakita sa atin who He is. So ito pong ating God's direction na ito, less our expectation, means trusting God knows best even when His path is different from what you imagine. Minsan parang hindi naman ito yung aking na plano Wala ito sa plano ko Di ba? Minsan, yung buhay natin parang, bakit ganito, Lord? Ano ba hindi ito yung plano ko Hindi ito yung direction na gusto ko. Kaya nga po, it's about surrendering your will to His will, and believing that He has a good plan sa buhay ng bawat isa sa atin. It's a tough lesson, pero sabi nga, it leads to a true peace and fulfillment. Diyan po papasok ngayon yung plan with humility. Walk with faith. Sabi nga, at yan yung ating ikatatlong puntos. Plan with humility. Magplano tayo na may kababaang loob and walk with faith. At tayo po'y lumakad na may pananampalataya. Okay lang magplano, gawin mo ang part mo, pero always hold your plans lightly. Ibig sabihin, pag nagplano tayo, hindi tayo dapat nagmamayabang na kaya mong kontrolin ang lahat. Hindi ka dapat feeling entitled na dapat mangyari ang gusto mo. Instead, acknowledge na limited lang ang knowledge mo at ang control mo. Sabi nga sa atin, di ba, ng James 4 verse 13 to 15. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at sa ganong bayan. At 1 taon kaming titigil doon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Yan po. Minsan naisip natin yung plano natin napakaganda. Pero dito sa talatang ito, sinasabi sa atin, na paubaya natin, sa God's will, Lord, kung ito'y kalooban mo, mangyari ito. Kami sige, pupunta ako diyan bukas, Instead na sabihin natin 'yon, kung kalooban ng Panginoon Diyos, makakarating ako diyan bukas. May mga bagay sa buhay natin na sabi nga ay kailangan nating hindi ito to less our faith, but pagpapaubaya natin sa Panginoon. Sabi nga, ang lahat ng bagay, yung kahit yung kinabukasan, sinasabi nga, di ba, doon sa binasa sa James 4, sige po, gagawin ko yan. Sabi nga, pinakamaganda, in God's willing. Kasi nga po, marami po ang talagang iba sa plano ng Diyos. Katulad ko po, medyo matagal-tagal na rin naman po ako nagba-Bible study. Marami ang mga na-Bible study ko na nagsasabi sa akin, hindi na talagang mawawala sa sistema ko na hindi na ako, aaten na ako lagi ng Bible study. Pero at some point, yung word na yon, tandaan po natin, God is a jealous God. At hindi siya nakalilimot na katulad natin na tao na malilimutin. Kaya nga, instead of saying that,
So, it's a piece of advice na lagi nating sabihin, kung ito ay kalooban ng Panginoon Diyos, mangyayari po yan. Ako po'y attend, ako po'y pupunta, no? O ako po ay mag-online, no? Sabi nga noong panahon na, ako namimiss ko rin yung yung panahon na ang Bible study talagang pupunta ka doon sa isang lugar, no? Noong ako po'y nasa bansang Qatar, ang Bible study ko pong na-attenan, no? Pero not to boast, no? Pero namimiss ko lang ho yung gano'n na iba po pala talaga yung pagka yung conviction mo sa Lord, no? Kasi 82 kilometers, no? Papunta doon, no? Yun ang Bible study, no? 82 kilometers. Tapos pabalik ulit 82 kilometers. Natatapos po kami 1:00 ng madaling araw, no? Pero dahil sa willing kang matuto, maintindihan ano yung sinasabi ng Panginoon, ano yung salita ng Panginoon Diyos, no? Talagang pupunta ka eh. Pero ngayon, makikita natin nakakalungkot, no? Minsan, online na lang, pipindutin mo na lang, minsan makikinig ka na lang. Talagang kinatatamaran pa rin. Kaya nga sa buhay ng isang tao, napakahalaga ng pagpapaubaya natin sa Panginoon. Kaya nga ito, so plan with humility. Yan sabi doon, di ba? Plan with humility. Pag nagplano tayo, dapat mayroon tayong kababaang loob na sinusuko natin sa Kanya. Hindi yung parang second option lang natin siya. Yun yung nakakalungkot po doon minsan eh. No? And masasabi natin, minsan nagmamalaki pa tayo, malakas ang pananampalataya ko. Pastor na ako. O pastora na ako. O leader na ako ng church. O nagmi-ministry ako sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid. It's always surrender with humility with God. Sa bawat plano ng buhay natin. Again, our faith is, sabi nga, ay ang destiny natin sa buhay natin. Sa ating pananampalatayang ito, it's individual sa atin. Kaya nga po, plan with humility. Walk with faith. Nangangahulugan po ito sa ating buhay to acknowledge our limitations, seeking God's guidance, and trusting Him every step of the way. Lagi po nating isuko sa ating Panginoon. It's about having a plan, but being willing to adjust according to God's will. Kaya nga po sa buhay natin, no, iwasan po natin yung mangako sa isang bagay na hindi naman natin kayang matupad. Instead of saying na, sige po, attend po ako. Instead of saying that, in God's will po. Kung kalooban po ng Panginoon, sige po. Kasi sabi nga po, ang susunod na magiging rason pag hindi mo nagawa, ang nangako ka, no? Bakit po? Ang dami ko na pong narinig na nagsabi sa akin, hindi na ako liliban sa Bible study. And after all of the sudden, after in few weeks, in few months, in few days, nag-fail. Kaya nga po, lagi nating ipanalangin sa Panginoon, no? Na kung saan tayo kailangan ng Diyos, i-adjust tayo. No? Lagi tayo mag-rely sa Kanya. Kaya nga po, active faith means obeying even when His direction surprises you. Tandaan po natin, iba ang way ng Lord sa way natin. And point number 4, God's sovereignty is your security. Ang kalakasan, kapangyarihan, at ang hiwaga ng Panginoon Diyos ang seguridad natin. Hindi ka maliligaw kung ang ating Panginoon Diyos ang guide natin. Kahit magkamali ka, tandaan natin, kung sincere kang sumunod sa ating Panginoon Diyos, gagamitin niya kahit yung mga mistakes para sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Di ba? Sabi sa atin ng Romans 8 verse 28. Di ba? Anong sabi po sa atin doon? Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Amen. Sabi nga, all things works together for good.
no? Kung tayo tinawag sa layunin, minsan mali ang pagkakaintindi natin. Kaya kung minsan nararanasan natin yung pagkabalisa, hindi natin maintindihan yung direction ng Lord, no? Tayo ay natutulungan pa rin ng Panginoon Diyos. Imagine a child, o yung isang bata na hawak-hawak ang kanyang tatay, no? Saan ba pinakamasikip na lugar ngayon? Di ba? Baclaran, Divisoria, di ba? Diba? Imagine mo kung ikaw yung bata na yon, di ba? Na pwede kang mahiwalay, no? Imagine mo yung hindi mo na makita yung tatay mo o kaya yung nanay mo, di ba? Doon, no? Ay hindi mo alam kung paano umuwi, di ba? Imagine natin yan. A child holding his father's hand, no? While tayo ay naglalakad sa isang napakasikip, napakadaming tao, no? Maaring natatakot tayo, no? Bilang bata na mawala. Pero dahil nagtitiwala tayo, no? Na tayo doon sa ating Ama, no? Ay pakiramdam natin ay ligtas tayo. Mga kapatid, God's sovereignty is like that the Father's hand is holding you securely, no? Even when things feel overwhelming. No? Yan po yun. Kahit sa tingin natin, parang nakakatakot naman ito. Parang pero dahil alam natin, nakasama natin ang ating Panginoon Diyos, wala tayong dapat katakutan. Minsan, kahit hindi natin minsan alam kung ano yung direksyon, pero dahil alam natin, nakasama natin ang Diyos, hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Ikauli, no? Huling punta natin. Sabi nga, true peace is found in His steering. Ano po ba ibig sabihin nito? Kapag hinayaan natin ating Panginoon Diyos ang mag-drive, no? Wala nang anxiety sa what ifs natin. Di ba? Marami tayong what if. What if kung ganito? Ano kaya kung ganito? Paano naman kaya pag ganito? No? Sabi nga, rest in His promise. Matuto po tayong magpahinga sa Kanyang pangako. Matuto tayong panghawakan ng Kanyang salita. Diba sabi sa atin ng Psalm 32 verse 8? Ang sabi ni Yahweh, aakayin kita sa daan, tuturuan kita at laging papayuhan. Amen. Sabi nga po doon, di ba? I will instruct you and teach you in the way you should go. Sa lahat ng ating kinaharap ngayon, hinahanap ba natin ang direction ng Lord? Nandun ba yung kapayapaan natin? Nandun ba yung pangako ng Diyos? Sabi nga, true peace, ano nga ba ito? No, hindi lang ito po yung absence ng gulo o problema. It's a deep sense of contentment and security kahit may challenges sa buhay natin. Sabi nga, it's knowing that everything is okay because God is in control. Ano man yung nangyayari sa buhay natin, ano pa man yung sitwasyon natin, meron tayong kapayapaan. Sabi nga, ito yung peace na sabi nga ay passes all understanding. Nagbibigay sa atin ng pagkaunawa sa lahat. Sabi nga sa atin, di ba, ng Philippians 4 verse 7, At ang kapayapaan ng Diyos ay hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Bagamat kung minsan sa buhay natin, hindi natin maunawaan yung ating direction, pero dahil nakipag-isa tayo sa ating Panginoon Kristo, nasa atin po yung covering, the blood of Jesus Christ. Kaya nga, hanggang sa ipaubaya natin ito, hanggang isuko natin ito sa Panginoon, itong steering na ito, no? Ano nga ba ibig sabihin ng steering na ito? His steering, o yung steering, o yung pagmamaniobra ng ating Panginoon Diyos, o siya yung nagmamaneho, no? Ito po yung pagpapaubaya natin sa Diyos, na siya ang mag-direct ng buhay natin. It's trusting that He knows what's the best for us. Even sometimes we don't understand His plan. It's surrendering our will to His will. Nga ba yung kalooban mo, Panginoon? Hindi yung kalooban ko, Diyos. No? Hindi yung kalooban ko, Panginoon, ang masunod. Kundi yung kalooban mo.
Di ba? Tinuro rin sa atin yan ng ating Panginoon Kristo sa God's prayer. Di ba? Your will be done, not mine. Kapag hinahayaan po natin o pinapayagan natin ang Diyos na siya ang mag-steer o siya ang mag-direct ng buhay natin, inaalis natin yung burden na dapat tayo ang mag-control ng lahat. You're releasing your anxieties, your fears, and your worries to Him. Bakit ba nandyan yung anxieties and worries? Kasi ang gusto mo, ikaw humawak ng manubela instead of God. You cannot say, Lord, I surrender naman sa iyo pero ba't nandyan yung anxiety? Andyan yung stress. It means you're still relying on yourself. Kaya nga kung ating gagawin yon, marirelease tayo dyan. Kaya nga, doon sa bagay na yan, minsan, pinagaling ka na ng Panginoon Diyos pero hindi mo maranasan ang pagpapagaling kasi because you are unbelief. Hindi, naniwala naman ako, Lord eh. Naniwala naman ako, Pastor. Naniwala ako kay Lord. It's not. You just believe it. You need to trust Him. Trust Him na hindi kayo niya pababayaan. Pag ginagawa natin yon, in return, He gives you His peace. Ibibigay niya sa iyo ang kapayapaan na ito. Bibigay niya sa iyo ang rest na ito. Kaya mga kapatid, dito po ako magtatapos. And it's a final reminder sa atin na ang pagpasa o pagsusurrender natin sa ating Panginoon Diyos ay hindi pagiging tamad o walang pangarap. Ito po ay active trust na ang Diyos ang pinakamagaling na strategist ng buhay natin. Kung feeling mo stuck ka o naguguluhan sa mga plano mo, tandaan natin, your job is to seek Him. Ang trabaho daw natin ay hanapin natin siya. At ang trabaho ng Diyos and His job is to lead you, to lead us. Dahil ang trabaho ng Panginoon Diyos ay i-lead tayo. Ilagay tayo kung saan tayo nararapat. Purihin natin, Panginoon Diyos, mga kapatid. Ngayon naman tayo po ay tutungo sa Wednesday's reflection. God's morning, mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan ay natutunan natin na ipagkatiwala natin sa ating Panginoon lahat ng ating mga plano. Ating ipanalangin ang bawat plano na ating gustong gawin sapagkat kung meron tayong kapayapaan ay yun ang mangyayari na kaloob ng ating Panginoon. Dito po sa ating napag-aralan, madalas tayong nagpaplano at nagtatakda ng mga layunin. Gusto nating magkaroon ng kontrol sa ating buhay at tiyakin ang lahat ng naaayon sa ating kagustuhan. Ngunit dito sa ating napag-aralan, sa mga Kawikaan 16:9 ay nagpapaalala sa atin na bagamat mahalaga ang pagpaplano, ang Panginoon pa rin ang nagtatakda ng ating mga hakbang. Sa ating mga karanasan, maraming beses na hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa ating inaasahan. May mga pagkakataong nabibigyan tayo, naliligaw ng landas, o madalas nakakaranas ng mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Sa mga panahong iyon, natutunan natin magtiwala sa Diyos at sumuko sa Kanyang kalooban. Natutunan natin na ang Kanyang mga plano ay mas mataas kaysa sa ating mga plano. At ang Kanyang daan ay mas mahusay kaysa sa ating daan. Kapag tayo'y sumusunod sa Kanya, kahit hindi natin naiintindihan ang nangyayari, alam nating siya ang nagdadala sa atin sa tamang direksyon. Kaya sa ating pang-araw-araw na buhay, sikapin nating magplano ng may karunungan at pagsisikap. Ngunit kasabay nito, nagtitiwala tayo na ang Diyos ang siya nagtatakda ng ating mga hakbang
Alam nating hindi tayo perpekto at madalas tayo nagkakamali, ngunit naniniwala tayo na sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod magagawa natin ang kanyang kalooban at maranasan ang kanyang pagpapala. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Okay. Purihin natin ating Panginoon Diyos. Ano ho? At ngayon naman, tayo po ay dadako sa ating mga pagbati. No? Sa ating mga partners online. Mga kapatid online. Unahin ko nang batiin ang hindi ko nabati kahapon. No? Unahin ko na si Pastor Rape at si Ate Nela. No? Batiin natin ang Andal, no, Artillaga family at ang Nonoso family. At dito po sa ating comment section, no, ang nasa unahan po dito sa comment section, ano. Kasi napansin ko sa comment section hindi siguro ito yung kung ano yung nauna, no, kung sino yung nauna. Pero ito po yung gagawin kong basehan, ano. At nakita ko po dito sa aking kaunahan dito sa comment section ay sinamahan po tayo mula from Washington, no, Seattle, Washington, no. Kasama po natin from USA, no. Kasama po natin si Nurse Abby, no. Nurse Abigail daw. Kasama po natin, purihin ng Diyos, no. At syempre kasama rin natin from Liliw, Laguna, no. Kasama po natin ang Arosena family sa pangunguna ni Nay Edna, no. At syempre kasama rin natin ang aking kumpare, ang pastor ng King's Chapel dyan sa San Ignacio, no. Yan, kasama natin ito. Pakinggan nyo rin po ang kanyang mga pag-share, ano ho. Marami rin po tayong matututunan, ano ho. Yan ay kumpare si Pastor Noriel Camus, diyan po sa King's Chapel Church, diyan po sa San Ignacio. Yan, purihin ng Diyos. At kasama rin po natin from Villa Escudero, no, kasama natin si Naiwini Patual, no. Yan, kasama po natin at pati natin ang buong Patual family. Kasama rin po dito, kasama natin ngayon from Dubai, no. Kasama naman natin si ating kapatid, no, si Sister Marife Patual. Yan, isang kagalakan. Yan, nabati ko na naman si Atinela, no. Malimutan ko ulit, no. Yan. Yan. Sabi nga, mapagpalang araw pa di, no. Yan, aking kumpare. Yan. Si Pastor Noriel Camus, no. Yan, panoorin niyo po, everyday po yan may vlog, no. At kagandahan doon sa vlog niyan ay lahat puro pagpapala, no. Bakit po? Kasi galing po sa Panginoon. Kaya panoorin po natin at i-grab po natin. It's the way na parang sa bawat pakikinig natin na salita ng Panginoon Diyos at ating paniniwala, ito yung nagbibigay sa atin ng pananampalataya. No? Let's grab it, no? Grab it, no? Ating kunin ang bawat salita ng Panginoon Diyos sa sino man taong ginagamit ng ating Panginoon. No? Okay? So, sinundan po yan. Natapos tayo kay Nay Winnie. Supunta tayo kay Nanay Gori, no? Yan. Kasama po natin from Bulakin, Chaong. Yan, sa church natin dyan. Kasama natin si Nanay Gori. At syempre kasama rin natin si Ate Marta, no? Yan, kasama natin. At ang Kuya Chris, syempre. Yan. At dyan sa Bulakin, Chaong, batiin na natin ang Malasmas, Bunalus, Artillaga, Silang family. Yan. Yan. At yan. Pasalamat, no? Dahil nakalabas na si Kuya Chris sa Community Hospital. Purihin ng Diyos, no? Yan. Mapagpala umaga sa lahat. Yan. Yan. Okay. At syempre kasama rin natin mula naman sa Pampanga. Yan, kasama natin ating kapatid dyan, si Cindy Mercado. Yan. Good morning, ate. Yan. Lubos na kagalingan. Ito, prayer request kay Benson Capus. Ano ho? Yan. Napapaano po kaya na Winnie? No, Braga Capus family. Yan. At yan, lubos na kagalingan ni Tatay Victor Dalangin. Yan. Pray din natin. At dito kasama rin po natin, mga kapatid, ang aking magandang nanay, syempre.
Yan, at batiin natin ang buong Getgano Mercado family. Yan, kasama natin. Aking nanay mula dyan sa Santa Rosa, Laguna, Corazon Mercado. Yan. Okay. So yan, siyempre kasama rin natin ang aking kasama rin sa construction, no? Si Samson Chris, no? Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, bro. Yan. At yan, tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Best regards sa buong family ng Samson. Yan. Okay? Okay. Nabanggit ko rin si Pastora Fe. Sino pa ba? Okay. Ate Marta, nabanggit ko na rin. Wala na yata. Yan. Kasama rin natin si Caroline Mercado dito sa Santa Rosa, Laguna. Okay? Yan, kasama po natin. Pero parang nakita ko rin dito kanina si Ate Carmeline. Patingin rin natin ang Azucena, Tanya family. Yan. At syempre, yan, si Brother Arthur, si Pau, at si Jolene, at si Tyrone na rin po. At si PB, no? Pabatiin na rin natin lahat, buong pamilya, no? Hindi ko na maiisa-isa sa dami, no? Yan. Anyway, so dyan po tayo nagtatapos, mga kapatid. At nandun pa rin pala sa ospital sila Ate Marta. Mamaya pa ang labas. Okay. So, praise God. Okay. So, okay. So, tayo po ay manalangin. Let's all pray. At sa ating pagtatapos, sabi nga, purihin natin ating Panginoon Diyos at tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin. Pasalamatan natin ating Diyos na buhay. Let's all pray. O namin Diyos na makapangyarihan. Salamat, Panginoon, for revealing us, O Lord, this text, O Lord, your scripture, yung salita mo, Panginoon, ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan upang patuloy na magtiwala at ipaubaya, Panginoon, ang planong ito ayon sa iyong kalooban. Kami po, Panginoon, ay naliwanagan, O Lord, sa buhay namin ito na kami po ay magkaroon ng kapakumbabaan, O Lord, sa iyong presensya. Lord, kami po ay nagpapasalamat na ang iyong biyaya, ang iyong awa ay patuloy sa aming buhay. Kaya kami, Panginoon, ay nagpapasalamat at patuloy na idinadalangin namin ng bawat isa ng may buong pagpapakumbaba, O Lord. Dinadalangin namin ng mga kapatid namin na may karamdaman, O Lord, na nabanggit, O Lord. At patuloy po kami, Panginoon, naniniwala sa iyong kabutihan, na ikaw ang Diyos ng kagalingan, ikaw ang Diyos na nagpo-provide sa lahat ng pangailangan namin. Maging ito man ay spiritual, maging ito man, Panginoon, ay mga emotion, O Lord, na nahihirapan kami na mapagtagumpayan. O maging ito man ay sa aming mga financial needs, O Lord. Lord, dalangin namin na sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, pagkalooban mo kami ng Espiritu ng kapayapaan na nagbibigay sa amin ng sapat na pananampalataya upang ito ay mapagtagumpayan namin. Hindi sa aming sariling lakas, kundi sa iyong patnubay at gabay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Muli sa lahat ng ito, kami po ay patuloy na nagpupuri at naniniwala sa katagumpayan ng iyong plano sa aming buhay. Higit na kami po, Panginoon, ay naturuan mo upang manampalataya sa iyong katagumpayan. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, bigyan mo kami, Panginoon, ng tamang direksyon, Lord. Salamat, Panginoon, at turuan mo kami, Panginoon, na ipaubaya ang lahat ayon sa iyong kalooban. Huwag po kaming basta manlupaypay, but pagkos, Panginoon, pagkabigyan mo po kami, Panginoon, ng kalakasan na nagmumula lamang sa iyo. Lord, sa lahat ng ito, sa iyo po ang papuri at pasalamat. Salamat sa iyong paggabay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, tagapagligtas na Jesucristo. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again, and together we are for Christ. Amen. Mga kapatid, mamaya po meron ulit kaming Bible study. Kami po ay nasa Revelation 8 na. Pinag-aaralan po namin ang eschatology ng end times. At nandito na po kami sa Revelation 8. At kung gusto nyo pong mag-join, PM lamang po nyo kami at i-add po namin kayo doon sa group chat namin at group call namin mamaya.
Yan po ay alas 8 ng gabi. Ano ho? Ang schedule po ng Bible study namin as of today, no ho, sa Purposeful Life Ministry ay Monday, Wednesday, and Thursday. So, ibig sabihin, yung ibang araw ay bakante pa po. Kaya kung gusto nyo pong magkaroon ng Bible study via online or physical, pwede naman po. No? Basta kaya lang po nating abutin, no? In God's will. I-PM nyo lang po tayo. I-PM nyo lamang po kami. No? Or PM nyo lamang po ako. No? Para mapag-usapan po natin. No? At sama-sama nating pag-aralan ang salita ng ating Panginoon Diyos. Again, God's morning, everyone. Makapiling ka sa kalangitan, mapagkailanman. Puso kong susi, pananampalataya, pag-ibig mong buhay na nagbibigay. Panginoon, sa'yo lang ang pag-asa.